Good morning, everyone! Wow, it's a wonderful, wonderful morning po sa ating lahat. Magsitayo po tayo at kung pwede po, batiin po natin ang ating mga katabi. Batiin natin sila ng good morning. Amen. Amen, amen. Sabi. Amen. Last Friday po ay pauwi kami, galing po ng Thailand. It was a blessing to be na makapunta, makaalis sa bansa. And as I was looking, nasa bintana po ako ng, kakatabi ko yung bintana, hindi po ako nasa bintana ng eroplano. Mahirap po yun. Tabi ko po yung bintana ng eroplano. And as I was observing, looking at outside, kita ko kung gaano kaganda yung lights kapag gabi when you're on top. And I can't help but to praise God na maraming salamat, Panginoon, dahil anak mo ko at tinatawag kitang Ama. At isang malaking privilege na tawagin akong anak ng isang napakabuting Ama na hari ng mga hari at Ama ng lahat, na siya ang lumikha. And that's why as we sing praises, as we dance, as we move, as we clap our hands, may it be in your heart that we are praising God, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon dahil siya ang may gawa ng lahat. Siya ang ating Ama at siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Amen? The God who was, we worship the God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging seas. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet.
Sigaw ng alon, di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matinag, hindi matibinag. pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Tunay nga na ikaw ay sapat at higit pa, Panginoon. At kahit hindi kami karapat-dapat, ay minahal mo kami. Minahal mo kami ng buong buo. Minahal mo kami kung sino kami, Panginoon. At tunay nga na ikaw ay walang katulad. Tunay nga na ikaw ay nag-iisa at walang papantay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang aming Ama. Maraming salamat dahil sa iyo kami ay matagumpay, Panginoon. Maraming salamat sa pagtubos at sa pagligtas sa amin, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang di karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang
masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunuros na umako ng parusang nararapat sa atin. Anong habang sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Hinibig mo ko nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Hinibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya
Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, at sa lahat ng panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay nga na ika'y walang katulad, Panginoon. Tunay nga na walang makakapantay at ikaw lamang ay nag-iisa, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na kami ay iyong itinawid. Maraming salamat sa lahat ng biyaya na iyong ibinigay. Ang buhay na meron kami, ang pamilya, ang kaibigan na meron kami ay lahat nang galing sa iyo, Panginoon. At nararapat lang na ibalik namin ang buong kami sa iyo. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Patuloy naming sasabihin na ikaw ang aming Panginoon, ang hari ng mga hari, ang aming Ama, na siyang tunay na mapagmahal at walang katulad. Maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon ay ikaw at ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin at sasambahin. Mahal na mahal ka namin at lahat ng ito, lahat ng meron kami, ang buong kami ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. 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 Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Ayan. Parang bitin po yung palakpak natin sa ating Panginoon. Meron pa po bang ilalakas yan? Ayan. Amen. So, there is joy in the house of the Lord. And the Lord inhabits, or ibig sabihin po, the Lord dwells in the praises of His people. And it's always a blessed time to see each and every one of you. Tignan po natin ang ating mga katabi. Ayan, baka hindi pa po natin nakikita kung sino ba ang ating mga katabi dyan. Ayan, so it's always joy to see ang bawat isa dito po sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? And yon, sa umagang ito, binabati kong ating bisita, si Lovely Faith Espiritu. Asan siya? Ayan, welcome ka sa Impact Church. Anak yan ni Ate Alma. Welcome, Lovely. Ayan, and gusto rin po nating batiin ang magse-celebrate ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Ayan, so last June 20, ayan po ay si Kalay Taroballes. Kali Taroballes. Okay, anak ni Sairi. Hindi si Sairi, no? Happy birthday kay Kali. And sa June 26, si James Bambico. Ayun, wag niyo namang lamugin. Ayan, happy birthday, James. And sa June 29, ayan, isa sa ating mga volunteers sa Sunday School, si Ate Jemmy Kalapuan. Nandun siya sa Sunday School. So, happy birthday. And of course, sa June 27 naman po, ay magdiriwang ng kanilang wedding anniversary, sina Doc Jason at si Ate Dana Tan. Happy wedding anniversary po sa inyo. And patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon sa ministry na ating nagagawa sa pamamagitan po niya. Ano-ano po ba yung mga ministry na yon? Ayan, nagkaroon po tayo ng band builder. Ayan, marami pong kabataan ang natututong tumugtog ng iba't ibang instrumento sa tulong din po ng ating mga volunteer teachers. Yan. Palakpakan naman po natin yung ating mga volunteer teachers.
Ayan, hindi po biro ang oras na kanilang nilalaan para po maturuan ang kanilang mga estudyante. And of course, nagkaroon din tayo ng basketball clinic. Yan, patuloy na nangyayari yan. At balita ko ay nanakit talaga ang kanilang mga katawan. At sino kaya ang culprit? Okay. At nagkaroon din po tayo ng uplift night nung Friday. Ayan. And, syempre, kahapon po ay ang ating pickleball. Ayan. So, ako naman po ang nananakit ang katawan ngayon dahil sa pickleball. Pero masaya po, no? So, next Saturday, kung kayo po ay free, tama? Meron pa, no? Next Saturday. Tama ba ako? Wala na? Ay, sayang. Di bale, sa family camp, meron tayong pickleball. Madali lang po itong laruin. Kayang-kaya nyo po. Okay? At syempre, kahapon ay nagkaroon din tayo ng ating malasakit. Yan po yung pictures po na nangyari, na nagkaroon po din tayo ng small group during our malasakit meeting. And kagabi naman po ay nagkaroon ng Young Adults Fellowship. Ayan, yes. Patuloy po ang kanilang fellowship. And of course, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga summer activities para po sa ating kabataan. Tuloy-tuloy pa rin po ang basketball clinic at ang ating band builder. At mga kabataan, huwag niyong kakalimutan na sa June 29 at July 6 ay ang inyong Love and Purity Seminar. Okay? So sana ay nakatanda na po yan sa ating mga kalendaryo para hindi po natin ma-miss. At eto na nga po, yung ating pinaghihintay na family camp. Yan, excited ang lahat. Yan po ay mangyayari sa July 12 to 14. At para po sa enlistment po ng ating mga yung kung saang bus po kayo sasakay, at saka coaster, pwede nyo pong kunin yung form kay Ate Marian. Tama ba, Ate Marian? Yan. Kuha po kayo ng form para maipalista nyo po at ma-check nyo po doon kung saan po kayo sasakay. 9 a.m. at saka meron tayong 3 p.m. Okay? At meron ding 4 p.m. So, tatlong batch ito. 9 a.m., 3 p.m., at 4 p.m. Kaya, importante po na kunin at mag-answer po kayo ng form na pwede nyo pong kunin kay Ate Marian. At ito, pinaka-importanteng paalala po para sa mga nagdadala ng kanilang anak at yung kanilang anak ay uma-attend sa Sunday school or kahit hindi nyo po anak, basta nagdadala po kayo ng bata at iniiwan nyo po sa Sunday school, may food na po ang Sunday schoolers natin. So, hindi nyo na po kailangan silang tabihan ng pagkain during our lunchtime. Okay? So, sana po ay malinaw yun. Meron na pong ibinibigay na pagkain sa kanila for their lunch. Okay? So, this morning, we will also we want to greet also yung ating isa pang bisita, si G. Fernandez. Asan si G? Ayun, nandun. Okay, welcome sa ating simbahan. Yan. And we will also honor and worship the Lord through the giving of His tithes and our offering. So allow me to read first yung verse as you also prepare yung inyong mga tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3:10 to 12, "Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down a blessing until there is no more need. I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all the nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts." So Impact Church family, I'm inviting everyone, come, let's give our tithes and offering. Take me, all of me, embrace me. I'm covered by
That's just grace and love that no one ever can deny. Although you're innocent, I'll never comprehend the sacrifice you made and promises that don't subside. So I come, give you all my worship. You're worthy of my praise and adoration. You're my inspiration. So take me, all of me, embrace me. I'm covered by your love and endless favor. So before we hear the word of the Lord this morning through our preacher, Pastor Raymond, we will read the scripture. So I'm requesting everyone to please stand up. And kung meron po kayong mga dalang Bible, pwede niyo pong buksan sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Matthew 6, 25 to 34. At makikita din po natin sa screen. Ayan. For this reason, I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is life not more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the sky, that they do not sow nor reap, nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more important than they? And which of you, by worrying, can add a single day to his lifespan? And why are you worried about clothing? Notice how the lilies of the field grow. They do not labor, nor do they spin thread for cloth. Yet I say to you that not even Solomon, in all his glory, clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today, and tomorrow is thrown in the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry then, saying, what are we to eat? Or what are we to drink? Or what are we to wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be provided to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. The Lord already blessed us through the reading of His Word. Pwede na po tayong umupo. Thank you. Morning, everyone. Meron na ba akong mic? Mahina daw yung mic ko. Medyo malakas na. Hindi ko marinig yung sarili ko eh. Hi. Morning po. As you all know, we just came from Bangkok, Thailand. Dali, babalik ko lang. Ayan. Gulo mo ha. Ako na. Okay. We came from Thailand. Simula po nung Monday hanggang nung Friday. The first 2 days, we're just going around learning about culture. And one of the things that wag niyo pong isipin na mayaman kami. We were just blessed by someone to go there and have a good time. Hindi po good time na as defined by Thai, but good times defined by Christians. Kasi po sa Thailand, kahit ano pwede mong gawin. Yun yung natutunan namin. That anything you can do. In fact, they're the first ASEAN nation that has approved the same-sex marriage. Ang sabi sa amin ng tour guide, wag daw kami maniwala sa mga mukhang babae at wala ng Adam sa apple. Kasi natatanggal nila yung Adam sa apple. Okay? So, but
what brought, parang Wednesday, I was reflecting, was asking God, God, bakit nga ba dito kami pumunta? I think it's Zayat who asked me, bakit Bangkok? Sabi ko, gusto ko lang mag-shopping. Kasi nung nag-shopping yung mga pinsan, mga pamangkin ko doon, parang ang saya. Diba? Parang malapit lang po kasi yung bat sa piso. Diba? Parang hindi ka masyadong magwo-worry sa anong tawag dito? Sa conversion rate. Dati nga piso isang bat. Ngayon 0.6 na lang yung piso natin eh. Diba? Minsan nakakalungkot din. Pero habang nangyayari po 'yun, at in the hotel room where we were, I asked God, why here? Parang in the middle of after being in the temples na pinuntahan namin, tinanong ko pa ngayon guide namin, meron bang Catholic church dito? At least may pinakita siya sa akin dalawa. Christian church, I don't know. There are about parang 15% lang of Christians and the rest are Buddhists and Hindus. And I was reminded by God of the story of the feeding of the 4,000. Na yung mga disciples pumunta sa isang pagan place, and the disciples does not have any heart amongst the lost. And there I was, we were just going around. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? Can I share the gospel? Would I share the gospel? Would they hear the gospel? Yeah, I came to a place where, as I described it to a missionary yesterday, parang isang ilaw na nagfi-flicker pa. Wala talagang matinding ilaw na nandoon nagbibigay guidance sa mga tao doon. And it's just so, what you call that? Heartbreaking. Na ang dami sa kanila namamatay na hindi kilala si Jesus Christ. And they just do what they want. And alam naman natin, when we do what we want, kadalasan, maraming nangyayaring komplikadong mga bagay sa buhay natin. Tama po ba? Kaya nga, nandyan yung Bible, kaya nga nandyan yung mga kuya't ate nyo na tumutulong sa inyo upang mabuhay, paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Tama po ba? Everything in that country is permissible. But we all know that not everything is beneficial. At a point, I feel defeated. Parang may war, tapos yung laban, patalo. Pero I was reminded that that Jesus Christ has already won the war. Amen? How can we be a light into this world? That's basically what I felt in Thailand. Hindi po yun yung sermon, tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for today. Thank you for salvation. We thank you for grace. We thank you, Lord, dahil kilala namin si Jesus. Maraming salamat kasi kasama namin ang Panginoong Jesus. Naiintindihan namin ang kanyang grasya na binibigay sa amin. Panginoon, sa aming pagbukas ng iyong salita, nawa, O Diyos, na tulungan mo po kami maintindihan ito. Higit sa lahat, isabuhay ito, Panginoon, para sa iyong kapupuri at sa ikalalago ng aming buhay Kristiyano. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Do not worry. Bago po ako mag-umpisa, mag-shoutout daw po ako kay Ate Marcel. Ate Marcel, kamusta ka dyan sa Qatar? And then, shoutout na rin kay Ate Plaridel, si Ate Ning, na namimiss na rin namin para tayong may TV show dito ngayon. Okay? Do not worry. Sino po ba dito ang nagsabi na narinig nyo na, nasabihan na kayo, huwag kang mag-alala? Taas kamay. O, di ba? Lahat tayo, di ba?
Sinabihan tayo, huwag tayong mag-alala. Pero meron po bang epekto? Di ba? Kadalasan wala eh. Sabihan lang tayo, huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo. Tapos, after a few seconds, nag-aalala ka na ulit. Tama? Alam niyo po, plane rides would always make me very anxious. Very, very anxious. Plane rides. Na, hindi ko po alam kung bakit. Sanay naman ako sa saksakyan, hindi po ako nagsusuka. Nung pumbata ako, ang pampatulog sa akin ng magulang ko, sa mga taga San Juan, ay simula doon sa bahay namin sa may J. Basa, iikot kami hanggang doon sa ano yun, mini park, na nakasakay ako sa sasakyan. Pagbaba po namin sa J. Basa, tulog na ako. Ganun ako patulugin ng mga magulang ko ng bata. So, plane rides, hindi ako natatakot doon sa suka, sa kung saan. Natatakot ako maiwanan ng eroplano. Kahit na 3 oras na, o 4 na oras ka na, bago pa umalis yung eroplano, natatakot akong maiwanan ng eroplano. To a point that there was a time na 5 beses ata ako nagbanyo. Hindi ko alam pagdating ko sa banyo, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Iihiba ko, ano ba gagawin ko? Ganun ako every time na paglilipad ako, whether it's abroad or whether it's here in the Philippines, just in the Philippines. Hindi naman ako naiiwan. Hindi naman nawawala yung bagahe ko. Pero hindi ko po alam saan galing yung anxiousness na yun. And there are times that we are like that, right? Alam naman natin eh. Pero we feel anxious about many things. Madaming beses sa buhay natin na nervyos tayo sa isang bagay, sa maraming bagay, at sa lahat ng bagay. Tama ba? So, meron ako tita na kasama namin sa trip, lahat na lang naisip eh. Baka mawala si ganito, baka mawala si ganyan, baka saan pupunta to? Alam niyo yun? All of these things. Minsan, nararamdaman ng katawan natin yung epekto ng worriness natin. Nararamdaman ng puso natin, nararamdaman ng even ng relationships natin sa mga tao sa loob ng bahay at sa labas. Tama ba? Sometimes may road rage dahil nagwo-worry lang yung tao dahil malilate siya. Today, I want us to be reminded by Jesus Christ not to worry. Sabi ni Jesus in Matthew 6:34, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. Each day has enough trouble for itself." Tama na yung trouble ngayong araw na to, huwag mo na isipin yung bukas. Tama ba? Ang dami sa inyo gumagano. Pero ang iniisip nyo, paano ko bukas? I don't know how we are wired as people na ang iniisip pa rin natin yung bukas. Na minsan, hindi natin nai-enjoy yung ngayon. Tama ba? Minsan nga po kaya po sa birthday ko sa August 9, pag bumati po kayo sa akin, sa wall ko o sa messenger ko, puso lang po ang i-respond ko, ha? Minsan kasi nag-worry ako baka binati ako, baka magalit sa akin pag hindi ko nabati back o nakapag-thank you back, di ba? Na to the point na nalilimutan mo na mag-enjoy ka dahil birthday mo. Tama ba? Kadalasan, ilan na ba yung nag-like sa akin? Ilan na ba yung bumati sa akin? Buong araw na lang ng birthday mo, iniisip mo yung Facebook. Diba? Hindi mo iniisip yung mag-enjoy ka dahil birthday mo. So, we need to, I have 3 points we have to remember. Una, we have to stop worrying about everything, anything, and everything. Stop worrying. Easier said than done. Easier said than done. Parang ang dali-daling sabihin, stop
worrying. Stop worrying. Paano ko kakain bukas? 500 na lang pera ko. Paano ko titigil mag-worry? May nakitang bato or bukol sa katawan ko. Ako mag-worry pagka, alam niyo yun? So many things. It's easier said than done. Pero yung ibang tao, ganun lang, madali lang sa kanila. Stop worry. Di ba? Lahat po tayo, may isang bagay na nag-worry tayo. To as simple as sampay sa bahay. I mean, di ba, minsan nasa Rizal ka, o kaya nasa ibang, tapos nasa San Juan yung bahay mo, diba? Umulan sa Rizal. Hala, hindi ka magkukumahog ka na sa cellphone mo, tatawag ka na. Uy, umuulan yung sampay ko. Diba? Parang, nakuha na naman ng anak mo kasi tuyo na. Pero nag-worry ka pa rin. Kasi sayang yung panahon, sayang ganito, ganyan. Sayang yung sabon. Di ba? Ito po, isa pa pong nakakatawa. Yung aso. Di ba? May aso ka sa bahay. Para saan? Magbabantay ng bahay pag wala ka. Pero hindi ka makaalis kasi walang magbabantay sa aso. Di ba? Mismo. O ngayon, ang gagawin mo, kasi mahal na mahal mo yung aso, ilalagay mo pa siya sa hotel. Yung hotel na binayaran mo sa kanya, mas mahal pa sa Airbnb ng pupuntahan mo. Di ba? Minsan, sakit. Minsan, pera. Katawan, whatsoever. I can still remember one time, my uncle passed away. And siya po yung uncle namin na may kaya, tapos nawala. Nalilimutan natin na it is God Through that person who provides everything for you. Amen? So, do not worry about anything or in everything. Kasi bakit? Si Jesus yung nagsabing, do not worry. Tama ba? Pag tinignan niyo po yung red letter Bible, naka-red letters po lahat itong Matthew 6. Si Jesus mismo ang nag-i-instruct sa bawat isa sa atin not to worry. Na-post na nga lang ng multimedia natin yung title. Dapat ano to eh. The Antidote to Anxious Anxiety. Dapat yung title nito eh. Pero okay na. Kasalanan ko rin yun. Alam mo sabi ni Jesus? But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow thrown out in the furnace, will He not much more clothe you, you of little faith? Do not worry then, saying, what will we eat, or what will we drink, what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek for these things. For your heavenly Father knows that you need these things. Yung ibang tao daw pong hindi naniniwala sa Diyos.
Humahabol sila. Nakita nyo na po ba yung picture na yun sa Facebook? Hinahabol nila yung pera. Nahabol nila yung pera. Tapos, ang dami nilang pera, pero at the end, dead end na pala, mamamatay na sila, ang dami nga nilang pera. But at the end, they did not enjoy things. They did not enjoy life. And they would go eternal death. Don't be mistaken na huwag ko nyo pong isipin na hindi sinasabi kong walang kwenta yung pera. Tama? Hindi po yun eh. Merong kwenta yung pera. Kailangan nga po natin sa church eh. Di ba? Imagine, we're paying 160,000 every month for this place. But the Lord keeps on providing month after month. Month after month, makikita natin yung provisions ng Diyos na binibigay sa simbahan. Sometimes as a pastor, I keep on worrying about that. Lalo na pag nakausap mo ibang mga pastor, ang laki naman, sayang naman. Diba? Pero pag inisip po natin na araw-araw may mga bata na nakakakilala sa Diyos, may mga ministries tayo na patuloy na nangyayari dahil nandito po tayo. It still is a blessing. Amen? And the Lord provides for everything. And tandaan po natin, ito po yung gusto kong paalala sa inyong lahat ngayong umagang ito. The Lord provides through you. Gets? The Lord provides through you. So I would stop worrying about anything and everything. Amen? For the Lord who promised is faithful. Okay? Pangalawa po, is for you to look at your good Father. Past 3 weeks, pinag-uusapan po natin, past 2 weeks particularly, pinag-uusapan natin, gaano kabuti ang Panginoon. Tama? That He's so generous. Even the time of Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joseph, lahat ng pangangailangan nila binigay. Si Jesus Christ binigay sa atin ng ating generous Father. Amen? Sabi nga ni Pastor Gerard, nung nag-preach siya, pag humingi ba yung anak mo ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Di ba? Hindi naman eh. Masama ka pa bilang ama. Paano pa yung mabuting Diyos? Tama ba? So, remember that the antidote for worrying is to look at who is your God. And trust His goodness and His generosity. Kung nag-worry ka, alam niyo po, yung nanay ko, dahil opinor siya ng kapatid niyang bilhin yung bahay na katabi ng bahay namin sa San Juan. Umutang siya ng 1 milyon sa bangko. Pagkautang niya po ng 1 milyon sa bangko, simula po nun, nagganchilyo na siya. Pag hindi siya pagtapos magluto and everything, magagansilyo na siya. Hanggang ngayon, nandun sa bahay namin yung treasured na gansilyo na yun. Alam niyo po kung ilang gansilyo yon na table na 8-seaters ba yung table sa bahay? 8-seater table. Ganun ho kalaki ha. Parang mga 7. 7 ginansilyo by kamay. Bakit po? Natatakot siyang makulong. Baka makulong ako, hindi ko mabayaran yung sa bangko. Pero every time naman na magbabayad sa bangko, may pera siya. Kaya niyang, nabayaran niya po in full. Bago nga ako namatay yun, bumili pa ng kotse na cash. In cash. Jesus, knows what we need.
the Lord God the Father knows. Bago pa tayo manalangin, alam niya na yung pangangailangan natin. All we need to do is what? Trust. Maniwala. Maniwala dito sa Diyos na ito na kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Alam niya yung needs ng ibon eh. Diba? Alam niya yung needs ng bulaklak. Yun yung sinasabi ng Bible. Itong mga to, wala naman sa atin to, di ba? Yung maya, gusto mo ang sumpitin eh. Minsan naiinis ka pa kasi kung san-san kumakalat ng kanyang ipot. Di ba? Buti na lang, sila lang yung lumilipad, hindi elepante. Imagine niyo pag elepante yung lumilipad, oh. Ang laki-laking patak nun, di ba? Pati yun alam ng Diyos. Pati yun alam niya na we would need that. Right? And ang kabutihan po, ang good news ngayong araw na to, Diyos mo siya, Ama mo siya. Tama? He's your Lord. Alam niya yung pangangailangan mo. So stop worrying. Know who your God is. What He is. What can He do? Ano yung kaya niyang gawin? Ano yung kaya niyang ibigay sa'yo? Ano yung hindi niya kayang gawin? Hindi niya kayang gawin na hayaan kang nagsasuffer. Hindi ko sinabing hindi niya kayang gawin na magsuffer ka. Iba yun. Dahil sometimes in the midst of suffering, you will see who God is. Amen? In the midst of suffering, you will know what He can give you. Kunento ko na tayo sa inyo eh. Pinakaayaw ko sa senaryo ng cancer, at the end, mamamatay sila, pipili ako ng kabaong. Yun yung pinaka natatakot ako. Pero at the point when my father died, I was able to go inside and choose a coffin for him. Not by my strength, but by God's strength. Amen. So whatever you're worrying now, God is there. God knows. He can turn your defeats to victories. Magtatagumpay ka. Tandaan mo, God can be trusted. Remember my action point the first Sunday of this month? Ano yung dapat nating ilagay sa utak natin? We have to put up trophies, right? Trophies ng kabutihan ni Lord. Kaya ni Lord itong mag-provide. At champion si Lord sa pag-heal. Champion si Lord sa pag-answer ng prayers ko. Tama ba? That when we go through those problems, we look at the trophy and say, God can. This is what Jesus was saying in this passage. Look at your Father. Look at your Heavenly Father who's good. Don't worry about things. My third point, live out the kingdom lifestyle. Sabi ni Constable, righteousness means what is in the harmony with the will of God and our righteous deeds. Righteousness daw po is the will of the Father, kagustuhan ng Diyos, at yung ginagawa natin. Tama? Sometimes, lalo yung mga bata dito, sinusunod ko naman si Papa eh, sinusunod ko naman si Daddy, sinusunod ko naman si Mommy eh. Tama. Sinabi ni Mommy mo, maghugas ka. Maghuhugas ka naman ng pinggan, tama ba? Tama? Mga bata? Tama ba? Oo, tama. Pero, pag naghugas ka ng pinggan, halos mabasag na yung pinggan sa pagdadabog mo. Di ba? Ginawa ko rin yun nung bata ako. Ang pinakamahirap pa, alam nyo kung ano? Bumili ka. Bumili ka ng sibuyas.
Bumili ka ng something sa palengke. Napakalapit namin sa palengke. Di ba? Bumili ka ng nyog. Nyog kasi mahablang ka. Nyog. Tapos pipigain mo pa yung nyog. Minsan, mali yung binili mo. O, ang kagandahan, nanay ko pa may timbangan sa bahay. Mali yung timbang. Bumalik ka doon, mali yung timbang. Babalik ka naman, pero ang gagawin mo, diba? Kadalasan, yun yung nangyayari sa atin eh. And that's not God's righteousness. That's not what righteous living or the kingdom lifestyle is. We don't grumble when we do good things. Hindi po tayo bumubulong pag ginagawa natin yung tama. Hinahayaan natin si Lord ang kumilos sa buhay natin. Kadalasan, di natin kaya yun, tama? So many things, yung behavior natin at saka yung puso natin minsan magkaiba. Tama po ba? Ang sabi ni God, forgive. Ang sabi mo, hindi kita mapapatawad. Harap ng tao, sa harap ni Pastor, opo, pinapatawad ko na po siya. Natawa kayo ng tawa, guilty kayo, no? Akala nyo, kayo lang, pati ako guilty din dyan. Diba? So many things. Dito sa kingdom lifestyle na sinasabi ni Jesus Christ, ang hirap. Ano ba yung kingdom lifestyle na to? Tumingin ka ng lustful sa isang babae, lalaki ka, tumingin ka ng lustful sa isang babae. Adultery na yun kay Jesus. That's the kingdom lifestyle. Imagine that. Pero, ang sabi ni God, seek His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Ito, gustong-gusto natin itong verse na to eh. I will seek the kingdom of God first. Pupunta ako ng simbahan. Para i-bless ako ni Lord. Para bang magic yung simbahan. Maglalagay ako ng envelope sa envelope box kasi bibigyan ako ni Lord bribery. Diba? Lord, 200 ang nilagay ko dito, ha? Ang dami kong inihingi sa'yo. Diba? Guys, hindi ganun si God. Hindi yun yung gusto niyang Panginoon. But for us to live this lifestyle, we have to understand what this is. What are these things? Some of these things. Una, give to the needy without getting attention of others. Dali nito ngayon sa Facebook lang. Bigay ako ng piso. 5 piso dun sa kuna kong picture. Titignan ko, may likes ako. That's not the kingdom lifestyle. Ang sinasabi ni God, early on this passage, basahin niyo po, assignment niyo ha, babasahin niyo yung Matthew 6, yung buong chapter. And you will see all of these things there. Sabi ni God dito, give without getting attention of others. When you give, wag mong when ginamit mo yung kanan mo, nasan yung kanan ko? Gamitin mo yung kanan mo, wag mo papaalam sa kaliwa mo. Hindi yung, alam mo ba, binigyan ko si ng ganito kasi nangangailangan sila eh. Kasi yung asawa niya ganito eh. O diba? Nawala tuloy yung blessing sa'yo. Kasi yung ginawa mo, nagbigay ka nga ng hismis ka naman. Wag. Okay? When you give, yan mo na. Minsan, pag sinabi sa'yo, pautang naman kasi kailangan ko lang tong ganito. Babigay ko sa iyo pagkatapos ng 2 linggo, o 3 linggo, 1 buwan, o 1 taon. Dumaan ng 3 taon, wala pa rin. Huwag mo na asahan. Tama ba? Minsan po, pag gano'n, kuya, pahiram naman ng piso, o pahiram naman ng ganito. Piso tuloy. Parang may value pa yung piso natin. Pahiram ng ganito. Alam ko na minsan hindi niya mababalik. So, sasabihin ko sa kanya, sa'yo na yan. Huwag na tayo problema dyan. Tama ba? Pero hindi ko napapaalam kung sino yun. Diba?
Huwag mo na ipaalam. Kasi yung reward mo, gusto mo ng reward, alam ni God na nagbigay ka. Naka-record sa langit. Hayaan natin si Lord ang mag-reward sa'yo. Hindi yung tao. Hindi yung masasabi, ang bait-bait talaga niya. Kasi alam mo, binigyan niya ako ng ganito eh. Naku, nawala na rin yung reward mo. Diba? So hayaan nyo si Lord yung mag-reward sa inyo. Gusto nyo ba na ang reward nyo 100 o 1,000? Diba? Ate Jemes, 1,000, diba? Sayang naman. Diba? So, tahimik ka na lang. Okay? Number 2, pray. Pray to God in the secret. God sees and hears you in the secret. Hindi yung dito sa church makataas ng kamay. Kung todo hanggang abutin yung bubong. Pero hindi naman makapag-pray sa bahay. Sabi niya, don't be like the Pharisees who nakikita gagaganon sa, wala pa palang wall nun, sa temple. Pero yung ugali, hindi maintindihan. Remember, when you pray, when you ask God, do it in secret. He hears you in the secret. He hears you loud and clear in the secret. Forgive, so God will forgive you too. Kingdom lifestyle. Hindi yung sinaktan ka, sasaktan din kita. Diba? Inutangan ka, hindi nagbayad sa'yo, mag-uutang din ako at hindi ko rin babayaran. Hindi po yun yung kingdom lifestyle. Ang kingdom lifestyle, we forgive. Pastor, 55 beses niya nang ginawa sa akin to. Papatawarin ko pa ba siya, Pastor? 70 times 7, sabi ni God, ilan yun? 70 times 7, ma'am. Uy, Ma'am Jait, 70 times 7. 400? 490. Yeah. Pero, sa isang kasalanan lang yon. So, pag nangutang ng tagwa 100 at hindi siya magbabayad sa akin, 490 times, kano yun? 49,000. Diba? Hindi yun point ni God eh. Hindi yun yung point ni Jesus when He said that passage. When He said that passage to Peter, He was saying, forgive endless time. Why? Because your Father in heaven will forgive you if you forgive. He won't forgive you. Hindi ka niya papatawarin kung hindi ka magpapatawad. Isipin niyo yun. Punta ka sa church, may nainis ka sa church. Ito simpleng explanation lang. May kinainisan ka sa church, pupunta ka sa church, makikita mo siya every time na nasa church ka. Kasi ang kulit-kulit niya, galit na galit ka na sa kanya. Makakapag-worship ka ba? Hindi, di ba? Ang makikita mo, ayan na naman siya. Taas-taas pa ng kamay, hindi naman nagbabayad. Diba? So, sino apektado? Siya ba o ikaw? Ikaw eh. So, the logical way is to forgive. Kaya mo na. Bahala na si Lord. Diba? Tama po ba? So, live out, forgive, make sure to forgive. Ano pa? Madami pa to eh. Actually, madami to eh. The whole gospel, the Bible itself, is God's lifestyle. We need to put up in our hearts, in our actions, in our minds. Forgive. Store up treasures in heaven, not here on earth. Kasi dito sa earth, meron ako nakita sa Facebook eh, nakaipon siya 300,000 pesos. Nauna yung anay.
Inanay eh. Tatandaan ko nung pandemya, may lola sa Nueva Ecija. Parang napanggatong niya yung pera niya. Dahil malabo na yung tingin, paningin niya and all of that. Or basta nasunog something. Parang 30,000 nasunog lang yung pera. Pandemic pa naman. Nawa ng brother-in-law ko, pinalitan yun eh. Tunulungan yung nanay. Pero come to think of it, guys. When we store out money here, sinong gagastos? Ikaw ba? Yung ipon ka ng ipon, tapos namatay ka kagad? Sayang iniipon mo, di ba? Tama ba ako? Pag lumagpas ka na ho ng 40, iisipin mo na eh. Di ba? Sayang naman, gastusin ko na lang. Natatandaan ko yung yung Sun Life agent ko. Sabi niya sa akin, Sir, kailan niyo po gusto makuha yung money niyo? Sabi ko, 60 years old lang ako, makukuha ko na. Pwede na ba yun? Kaya pwede naman, sir, pero sayang naman, sir. Baka lumaki pa yan. Gawin na natin 70. Sabi ko sa kanya, 63 nang namatay ang tatay ko. 64 nang namatay ang nanay ko. Kung 60 ako mamamatay, at least may 3 taon, 4 na taon pa ako nagastos ko yung perang inipon ko, di ba? Tama ba? Kasi yung nanay ko nag-ipon na nag-ipon. Sinong gumastos? Si Raymond, si Janjet, at saka si Sarina. Hindi naman si Lolita eh. Hindi rin naman si Romeo eh. Kami. Di ba? And ang sinasabi mo, mag-iipon ako para sa bukas ko. Guys, you store up treasures in heaven, not here on earth. What are treasures in heaven? Souls. Mga tao, mga kaibigan nyo, mga kapitbahay nyo, nanay, tatay nyo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sila ang inyong yaman sa langit. Amen? Hindi pera. Hindi yung in-offer nyo dito, gagastusin natin yan dito sa church eh. Kuha niyo po. You store up treasures in heaven. Good deeds for Jesus. Living this lifestyle. Isa pa. Serve God, not money. For where your treasure is, there your heart will be also. Is your heart in the church? Is your heart in the kingdom of God? O is your heart in your work, in your dun sa nagbibigay sa inyo ng pera, nagbibigay sa inyo ng treasure? Saan ang inyong treasure? Nasa mundo o nasa Diyos? Pag nasa Diyos yan, hindi ka liliban sa church. Na guilty ka. Alam niyo po ba, na sa Nueva Ecija, napakarami ng invitation ang binibigay sa akin para mag-preach. Ang lagi ko sinasabi, pasensya na ho kayo dito ha. Ako, live pala tayo, malalaman nila ngayon. Ang lagi ko sinasabi, hindi pa po ako pinapayagan ng Impact Church mag-preach sa ibang churches. Bakit? Yung treasure ko dito eh. My heart is here. Kahit nagpipreach ako sa ibang church, iisipin ko, i-chat ko pa rin yung admin staff, okay ba sa church? Nakakain ba lahat? Yung live ba okay yung feed? Yung praise and worship ba maganda? All of these things are in my mind. At the end, wala din, di ba? Si Lion ba dumating? Si Abu Jingjing ba dumating? Hindi niya sa isip ko eh. So, guys, ano bang nagra-run sa utak nyo lagi? Trabaho ko lang ba? How to please my boss? Paano ko kita ng pera? Yung problema ko?
Imagine mo, problema mo, treasure mo, no? Hirap nun. You don't serve other gods. Napakabigat ng bagay na to, mga kapatid. Minsan, tinitignan natin, habit lang. Pero minsan, Diyos na natin yung habit na yun. So, think through. Tignan nyo, ano ba yun? Mga kapatid, it's okay to earn. Walang problema. Go. But don't forget the one who gives you the strength, yung nagbibigay sa iyo ng lakas para makapagtrabaho ka. Sa Kanya dapat yung maganda, hindi yung tira-tira. Amen? Uulitin ko po sa Diyos, yung magandang panahon mo, yung up and about ka, yung pinaka-best mo sa Diyos yon, hindi sa trabaho mo. Kahit yung trabaho mo pa ang nagbibigay sa iyo ng pera at ng lahat. Kasi kung wala ang Diyos, wala kang lakas magtrabaho. Wala kang talino para magtrabaho. Tama po ba? Young people, tandaan nyo to. June 23. Sinabi nyong yes sa mga utak nyo, Pag kayo may trabaho na, at hindi ko kayo nakikita dito sa simbahan, naku, bahala sa inyo si Lord. Tama ba? You don't let money be your master. Kasi that's the wrong move. You will worry. Everything hindi enough. You got your million, it's not enough. You got your 10 million, it's not enough. Wag muna 10 million kagad, mahirap yun. You get your second million, it's not enough. Gagastos at gagastos ka. Tama? Pero you serve God, you'll find satisfaction. And yung satisfaction na madala mo yung kaibigan mo na hindi nakakilala kay Kristo, yung madala mo yung magulang mo na hindi nakakilala kay Kristo, at maging Diyos niya din ang Panginoon, that's more than money. Bakit? Eternity yun . Kuha niyo po. So, at the end, do not worry about tomorrow, for your generous God is there already. Amen? Bukas nandun na siya . Kaya, you have enough to worry today. Bahala na si Lord tomorrow. Amen? Dahil po, kailangan naming i-remind kayo on your pledges and your giving this month. Let me end with this quote saying, giving generously to the ministry is a proof that you are not worrying about anything and everything. Give your full tithes to the Lord. Your 10% to God, or more than 10% to God. Tignan niyo po kung paano kayo i-bless ng Diyos. Many amongst us here can and will prove, ipapatunayan po nila sa inyo na binigay ko yung sa Diyos, hindi nagkulang ang Diyos sa akin. Kaya ko po yung panghawakan kasi ganun po yung nangyari sa amin. Hindi lang sa akin, sa buong pamilya namin. Give unto God at ipaparamdam niya po sa inyo na tunay siyang matapat. Came across a video, pasensya na yung mga bata. Hindi ka na bata, Gerard. Kasi ito yung mga kinalakihan namin sa church na mga kanta at mga artist. Ngayon, mapuputi na yung buhok nila. No? Pero yung mensahe ng kanta,
gusto kong namnamin nyo na tunay na matapat ang Diyos hanggang sa huli. Ano mang pinagdadaanan nyo ngayon, do not worry on those things. Dahil matapat yung Diyos na pinagsisilbahan nyo. Amen? Pakinggan po natin tong kanta na to. Kahanga-hangang Diyos ng pag-ibig, sa luklukang banal lumalapit, humihingi ng awa at pananalig. Ang biyayang tapat anong likid, kahit magpalit pa ang mga dahon, mananatili ka sa habang panahon. Ikaw pa rin ang bukas at ang kahapon. Ika'y laging tapat, Panginoon. tunay kang matapat, di kumukupas, walang paglililo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas. Tunay kang matapat hanggang wakas. Awa mo at pag-ibig ay sagana. Pagpapala ay hindi rin nagbabawal. Pangako mong tiyak kaysa mga tala, Laging tinutupad sa pagsinta. Kahit na kami minsa'y makalimot, Hindi magbabago ang iyong loob. ang puso mong tapat ang siyang nagdulot ng paghalina tungo sa krus. Sa krus, tunay kang matapat. Ikukupas, Walang paglililo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas. Tunay kang matapat hanggang wakas. tunay kang matapat. Ikukupas, walang paglililo sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tunay kang matapat hanggang wakas. Matapat ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating matapat na Diyos na siyang patuloy na provide ng pangailangan natin, gumagabay sa atin sa araw-araw. At dahil nga talagang matapat ang Panginoon, hinahayaan niya na mag-improve hindi lang yung buhay natin, pati yung mga anak natin, di ba, ginagabayan niya. Kaya nga, ating sineselebrate
Ngayong Sunday na ito ang Baccalaureate Sunday. At gusto nating bigyan ng recognition, syempre, ang mga nagsipagtapos ngayong taon. Diba, Sir Gid? Ngayong taon. School year 2023-2024. Kaya nga, ito ang mga nagsipagtapos at yung mga graduates, palakpakan natin sa kinder level graduate. Amelia Claire Francisco. Elementary level, Cruz John Zachary. Sino pa? Juan Antonio de la Paz. Uno. Si Sierra Angeline Rafael. Ayun siya. David John Gonzalez. Halika kayo dito. Papuntahin natin dito sa harap. Ayan. Uy, talagang graduation zone na yan. Lady Jamaica Espiritu. Dito. Yan. Dito. Yan. Sige. Oho. Javeriel Lord Espiritu. Yan. Dito. High school. Yung mga high school, dyan na lang kayo. Huwag na kayong pumunta dito kasi lalaki nyo na. Okay. Tayo na lang. High school. Aretha Heradura. Jeremy Yushang. Ano ba si Jeremy? Nasa Jeremy? Ayun, Asan? Wala? Ay, ito si Jeremy. Ang layo ng tingin ko. Nandito lang pala. Charles Otado. Charles. Yan. Tayo. Sean Pascual. Uy, Sean, tayo. Sean, okay. Angelito Luberio. Tayo lang, wag munang upo. Tayo lang Nung graduate niya kayo, isang oras kayo nakatayo. Kyle Domingo. Okay. Jordan Clotario. Wala si Jordan Raviniel Lesguera. Ravinel. Renzo Limosnero. Earl Mendez. Daniel Patrick Dumdum. Wala si Daniel. James Ungos. Ang gagwapo nyo sa picture, Senior High School. Israel Yushang. Kenji Kuwa. Gaganda ng mga suot Mary Jane Ramos. Ayun si Mary Jane. Janine Zarco. Zep Joaquin de Guzman. Elisha Hope Tan. College level graduates. Carlos Miguel Mingi. Martina Rolin Serrano. Benjamin M. De Jesus. Masteral level graduate. Pastora Donna Castillo Tan. At dagdag pa si Jacob at si Leslie. Nasa si Jacob at si Leslie? Nandito sila. At saka si Francis Labrillaso. Tayo. Okay. Ayaw tumayo, bawiin yung regalo. Okay, ayun sila, yung mga kasama niya na nag-graduate din. Alright. So, okay. Napasalamatan natin ng Panginoon. Alam nyo, dahil matapat siya, di ba, sa buhay natin. At alam ko na hindi rin magtatapos ang mga ito
kung wala ang tulong ng kanilang mga magulang. Amen? Yung gabay, tulong ng magulang upang sila ay makapagtapos at ang talino na binibigay ng Diyos para sa kanila. Salamat sa inyong mga pagsisikap. Malayo ang inyong mararating dahil nagsisipag kayo sa inyong pag-aaral. Ating panalangin ng ating mga graduates. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kabataan na nag-graduate, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo sila ng talino, ng kanilang kasipagan sa pag-aaral upang makatapos sila at sa susunod na baitang na kanilang tatahakin, Panginoong Diyos, na wayang paggabay mo ay naroon pa rin sa kanila. Patuloy mo pong ilagay sa kanilang puso at isipan ang kahalagahan ng pag-aaral, ang kahalagahan, Panginoong Diyos, ng edukasyon sa buhay nila upang mapabuti nila ang sitwasyon ng kanilang buhay, ang kanilang maging pagpapala rin sila sa iba at sila po ay makatulong at magtaguyod ng kani-kanilang pamilya. Dito sa Impact Church, Panginoong Diyos, kami ay natutuwa dahil marami po ang nagsisipag at patuloy na nagsisipag tapos sa kanilang pag-aaral. At alam namin kung gaano ito kaimportante para sa kanila. Kaya nawa ang iyong pagpapala at ang gabay ay nasa kanila sa patuloy nilang angat sa kanilang mga level ng pag-aaral, Panginoong Diyos. Kaya pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin muli ang mga nagsipagtapos. Maraming salamat! Wala na tayo. Congratulations po ulit sa lahat. I invite everyone to please stand up as we sing our closing song. Sigaw ng alon di mangangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Diyos
Panginoon, pag-ibig mo ang aming kanlungan at ang aming sandigan. Pangako mo, Panginoon, alam namin tapat. Dahil simula pa nung una sa kaligitnaan ng aming buhay hanggang ngayon at hanggang bukas, Panginoon, hindi ka magbabago. Ikaw ang Diyos na sadyang matapat, ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na mapagbigay, ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas kami sa aming mga kasalanan, ang Diyos na magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat sa iyong katapatan. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong kapatawaran at ang iyong pangunawa sa paminsan-minsan naming hindi pagiging tapat sa iyo. Ang dalangin namin, O Diyos, tulungan mo kami na gawin ang iyong mga utos, sundin ang bawat isa nito, Panginoon. Mahirap man, alam namin, O Diyos, pangako mo hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, iyo kaming sasamahan. So Lord, we come before you today, acknowledging our weaknesses, knowing, O God, that you are our strength in times of weaknesses. Knowing, God, that you are the God who saves. You are the God who reigns. Lord, as we face tomorrow, sa pagharap po namin sa bukas, dalangin namin, tulungan mo kami na hindi mangamba. Bagkus, Panginoon, kami ay magsasaya sapagkat alam namin kung gaano kakatapat sa buhay namin. Tulungan mo kaming maging mapagtiwala o pinagkakatiwalaan na ikaw lamang ang Diyos na kaya ang lahat. Panginoon, nilalagak namin sa iyo ang aming buhay, buhay ng aming mga pamilya, sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Lord, we praise you, we thank you. Accept the praises of your people, O God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to the power that is worked within us, the Holy Spirit. To him be the glory in the church and through Jesus Christ throughout generations, both now and forevermore. Amen and amen. Narito na, ang tagumpay ay